Magandang araw mga subscribers. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, bali, i-revive natin yung YouTube channel ko. Okay. I-revive, naghihingalo. Hindi. Seryoso. Welcome back to my channel, Blanca's Lifestyle at 50. Ngayon, magkakaroon tayo ng twist sa mga videos na i-upload ko. Okay? Kasi noong una, mixed. Ngayon, napagtanto at napag-isipan ko na mas magandang talakayin natin yung salitang Arabic. So, yun ang tatalakayin ngayon, ang pag-aaralan natin hinggil sa Arabic na lengguwahe. Since marami naman sa atin mga kababayan ang pumupunta sa gitnang silangan, particular sa Saudi Arabia. So, kaya napag-isipan ko na ito ang bibigyan ko ng pansin para makatulong kahit papano sa mga first-timer na pupunta ng ibang bansa, lalo sa Middle East, na at least nakakaroon sila ng common na mga basic na words sa umpisa. Okay? So, yun. Bali, umpisahan natin doon tayo mag-uumpisa talaga sa common na unang-una na gagamitin. Let's say, ang greetings, pag dumating ka doon, isusulat natin siya base sa tunog ng pagbigkas. Kasi may mga nilalagay na mga titik na hindi naman siya talaga mabibigkas. Okay, bali silent. Kumbaga, lagyan mo ng H, lagyan ng N, hindi siya nabibigkas. Basta silent lang yon. Okay? Para madali natin maintindihan. So, isusulat natin siya or bibigkasin natin siya base sa kung paano isusulat natin siya base sa pagkabigkas. Halimbawa, yung unang-unang word na maririnig mo, lalo pag dating mo ng airport doon sa Saudi, meron ka maririnig na marhaba. Okay? Pero hindi yun ang pagkasulat. Meron yan siya, So, yun ang uunahin natin. Ito yung part 1 natin. Part 1 at saka lesson 1. Ngayon, yun ang uunahin natin. Ito yung uunahin natin na ang tawag dyan. Nabaliktad pa, sorry. So, yun, part 1 at saka lesson 1 sa greetings. Yung common lang na ginagamit sa Saudi na greetings. So, part 1, lesson 1. So, ang una is yung, sabi ko na nga, is yung marhaba. Ang marhaba ay usually ginagamit yan ng mga, sabihin natin, professionals na, sa mga offices na malalaki, company, sa mga airport lalo na. Kasi pag mo doon, yun ang maririnig mo na pinapaano nila, marhaba, welcome to Saudi, welcome to Saudi, parang ganun, kahit sa aeroplano, yun ang maririnig. Ang ibig sabihin ng marhaba is pwede siyang hello, welcome. Usually nga, yun ang hindi siya common na ginagamit. Ito yung unang-una nating word, marhaba. Tapos, di siya common na ginagamit. Hindi katulad nung salam alaikum, or sabihin natin yung buong word is assalam alaikum. Yung ibig sabihin, ang kapayapaan ay mapa sa iyo. So, ang balik mo doon na greetings din naman is alaikum salam. Pero meron yan siya shortcut. Ginagamit na lang namin kasi nandun ako. Pwede na lang ginagamit salam. Okay? Pag sinabi ng salam, peace be with you, parang ganun. Tapos yung naman, yung isasagot mo naman is wasalam. Okay, yun ang common na ginagamit halos lahat. Halos lahat na tao, yun ang ginagamit. Pag papasok sa mga
opisina, may makakasalubong ka, mayroong ganun. Yun ang yun ang common na ginagamit talaga. So, yun ang magkakaroon siya ng difference, di ba? Yung marhaba at saka assalamualaikum. Mayroon din naman halimbawa magtawag sa mga telephone, ang unang isasagot is marhaba. So, yun ang ibig sabihin, hello, hello din. Pero, ang talaga yan is welcome. Okay? So, yun na yun, no? Ang una natin is marhaba, ang pangalawa is assalamualaikum, yung salam. Yun siya, ginagamit siya anytime. Pwede siya anytime, okay? Meron naman din sasabihin mo na sa morning at saka sa morning at saka sa gabi, yung sa umaga na greetings is sabah hal khair. Okay? Sabah means morning. Umaga. Khair is good. Okay? Good o mabuti. Pero dahil gamitin sa greetings, doon siya binubuo ng sabahal khair, magandang umaga, which is good morning sa English. So ang sagot mo diyan is sabahal nur. Okay? Magandang umaga din sa iyo, parang ganun, no? So yun ang pangatlo natin na na greetings. Ang pang-apat is para yung sa gabi is masahal khair. Ibig sabihin na masa is hapon. Okay? Ganon din yung care is mabuti or maganda. So, ang nun is magandang hapon or ang sagot mo naman doon is masahal nur. Magandang hapon or magandang gabi. Parang ganon yun. Okay? Yun yung mga basic na mga greetings. Pag usually hindi naman talaga yan nagagamit lalo sa mga DHs. Yung common na ginagamit is salam lang talaga. Makita mo yung madam mo salam pag makita nahalo ng Arabic kaya ng Bisaya, nakita mo yung may bisita kayo, halimbawa may dumating na bisita, umaga, magabi, salam lang talaga usually ang ginagamit, okay? Yan naman, pag may mga, if ever may ma-encounter kayo na yun ang ginagamit, at least alam na natin kung ano isasagot, di ba? Ang mayroon pang isa is yung, halimbawa, dumating yung bisita, nagsabi na ng good morning or good evening, nagsabi na ng sabahal khair or masahal nur. So, doon tayo sa kif halik, sa how are you. Bali, pag sinabing kif halik inti, ang inti means babae. It refers to a woman or a girl. Okay. Pag kif halik enta, it refers to a boy or man or sa lalaki. Okay? So, yun ang common na maririnig mo na kif halik, ganun lang. Pag sinabi na kif halik intom, it means plural, kayo. Kif halik intom, kayo yun. Intom is kayo. Either kayong magkakasama or ang buong pamilya ang kinukumusta. Okay? Yun ang ibig sabihin ng kif halik intom. Okay? So, yun muna guys. Hanggang doon lang muna. Sana marami ang makapanood at marami ang matutunan, makakaintindi ng sinasalita ko para naman mas marami ang matulungan, lalo yung mga first timer na gusto magpunta ng Saudi. Okay guys, so don't forget to likes, subscribe, touch the notification bell para updated na kayo sa mga i-upload ko na mga Arabic lesson as much as possible every day. Okay, sisigapin ko na makakapag-research tayo every day at maibibigay natin ng malinaw. Okay, ang mayroon man mga comments, pwede kayong mag-comments in a nice way. Okay, so mga subscriber ko na mga loyal, please share it to your friends and families para mas dumagdag naman yung subscriber natin at mayroon din tayo matulungan na iba pa na mga
kagaya natin na nag-uumpisa. Okay? So, hanggang dito na lang. Good luck sa atin lahat and take care lagi. Okay? God bless everyone.